Bukod sa Don Mariano Transit, iimbestigahan na rin ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang iba pang bus companies na pagmamay-ari ng pamilya Lim. Samantala, nagkuwento naman ng kanilang karanasan ang ilang mga nakaligtas sa aksidente sa Skyway. May report si Bernadette Reyes. Sa kabila ng matinding impact ng pagkakabagsak ng bus ng Don Mariano Transit sa isang closed van itong Lunes, malahimalang nakaligtas ang driver ng van na si Gilbert Montalanya. Nakita ko po sa taas na bumagsak po yung bus. And then din na po ako nakaiwas ka. Gawa nga po nang may sinusundan akong jeep and then may kasalubong po. Na-expect po ko nung time na yon, sabi ko, katapusan ko na. Ligtas na rin ang iba pang sugatang pasahero ng bus. Nung nakarating po kami na Skyway po, parang nakakaramdam na po ako ng pag-gewang-gewang na po yung bus. Tapos nung nasa ano po kami, medyo sa taas na, may naririnig na po akong sigaw. Nilagay ko na yung bag ko sa dibdib ko. Tapos kumapit na ako sa upuan. Anong pagkanan niya uli, para nang lumipad yung bus eh. Bumubuti na rin daw ang kondisyon ng bus driver na si Carmelo Calatcat, pero nasa ICU pa rin siya at hindi pa nakakausap. Meron siyang head injury. So, he needs to be intubated to help in the breathing process. Kahapon natuklas ang pudpud ang mga gulong ng naaksidenteng bus. Sa isinagawa namang unang batch ng roadworthiness inspection sa 42 bus ng Don Mariano Transit, 6 lang ang pumasa. May 5 bus na worn out tires. Tapos may isang unsightly body. Tapos yung mga iba, defective parts na. Bukod sa Don Mariano Transit, sinisilip na rin daw ng LTFRB ang iba pang bus companies na pagmamay-ari ng pamilya Lim. Sa kabuuan, nasa 474 ang bus units nila. Iniimbestigahan din ng ahensya ang labor at safety standards ng Don Mariano Transit para alamin kung sumusunod ang kumpanya sa kautusan ng DOLE kaugnay na pasweldo at oras ng trabaho ng mga driver at konduktor. Bubusisiin din namin ang kanilang compliance doon sa requirement ng Department of Labor and Employment na dapat ay fixed rate, not below minimum wage ang ibinabayad at ang requirement na hindi lalampas ng 12 hours. Sakaling mapatunayang sumuway sa labor standards ng Don Mariano Transit, maging ang iba pang kumpanya ng bus, kakansilahin daw ang prangkisa at posible pang sampahan ng hiwalay na kaso sa DOLE. Kasunod ng aksidente sa Skyway, naglatag na ng checkpoint ang Highway Patrol Group sa EDSA Annapolis. Ang bus na ito nasampulan. Problema nung sasakyan nyo is bulok na eh. Unworthy na sa kalsada, tapos yung gulong nyo is sasabog na. Papalta na nga po namin sir sa Alabang, kaya nga po may dala kaming interior. Kahit pagsabihan mo, kinabukasan, ganun pa rin. Siguro sa isang linggo na 5 beses mong tiketan, at least ma-preempt ang mga violation na ganun. Bernadette Reyes, GMA News.